The preceding program was paid broadcast. Any ideas, comments, and opinion expressed by the program hosts do not necessarily reflect the views and opinion of the station. The program and its producers are not affiliated with the station. Mayong gabi no sa aton yung mga tagpalamati July subong no? July 12 no 2026 no, and I hope and I pray that you are in good condition no sa inyong mga panimalay sa sining gabi no, while nagapamati sa aton nga counseling sa radio no kag medyo maulan-ulan no aton nga tiyempo. So halong-halong lang gid kita no sa aton nga pag-drive or sa aton nga pakadto sa aton nga mga trabaho no. I hope nga mangin safety kita tanan no, mangin safe kita sa aton nga adlaw-adlaw no nga ginahimo. Okay, so mayong gabi no sa aton nga mga tagpalamati sa 106.1 kag sa aton man nga mga viewers no sa Boracay Malay streaming kag sa aton sa Boracay sa Radio Boracay no 106.1. So mayong gabi and I hope that you are doing good no sa inyong mga panimalay o kung diin man kamo subong no sa inyong mga trabaho or sa inyo subong no nga sa inyo no nga pagpamati subong sining gabi. So aton nga pagkatalakayon subong is the power of forgiveness in the home. Ang kusog no sang ang power no ang sang pagpatawad no sa aton nga mga panimalay may aragid nga mga conflict no ti dapat kabalo kita magpatawad no. Okay, so but before that bago kita mag-proceed no sa aton nga program sa aton nga counseling nga message magapangamuyo anay kita. Magapangayo kita sing kaalam no sa Ginoo sa para sa sining buluhaton maga-pray kita. Langit noon kag balaan na mo niya may ginasalamat sining gabi. Dayawan ikaw sa amon nga mga kabuhi. Thank you so much Lord for giving us another time nga makahinon-anon kami Ginoo sa imong nga pulong nahanungod Ginoo sa pagpatawad sa panimalay. I know nga mga panimalay is hindi gid exempted no, sa mga kaangay sining mga conflict nga kung sa diin karoon sa mga lamat ang relasyon tungod sang mga conflict na nagakatabo. But we pray Father God nga kabay pa Ginoo ikaw gid magahikot sa amon tunga subong kag kabay pa ikaw magagamit sa imong pulong nga ini magatudlo sa amon kung paano namon atubangon ang kaangay sini nga conflict sa panimalay. Bless each one of us. We pray Lord for your wisdom and ikaw Lord magahikot sa tunga namon sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Okay, no? So, every home experiences conflict. Tanan nga panimalay, no? Wala sang perfect nga panimalay, no? Mahambal ka nga, kami exempted, kami sa sina nga mabutang. Wala ina nagakatabo sa amon, no? No, no? Even ang mga panimalay, no? Sa Bible, no? Abraham, no? Jacob, sa time ni David, no? Nagatubang man sila sa mga conflict. May ara man sila conflict nga ginatubang no. So everyone experiences conflict, husbands and wives may ara gid na yan no? Damo nga mga butang magahatag sang conflict, pressures like difficulties no sa panimalay, sa finances, sa relationship, damo nga mga butang nga mag-cause sang conflict. Mga parents parents disappoint children and children disobey parents. So nagakatabo ini no? Ang parents ginadisappoint ng mga kabataan kag mga kabataan nagadisobey sa parents no? So words are spoken in anger no? Promises are broken if these offenses are not dealt no, with biblically. Kung hindi ni ma-deal biblically, so ang bitterness magasulod, no? Relationship grow cold. Ang relasyon
maglamig, magalasay, no? And families become divided. Ma-divide ang panimalay. So the Bible does not teach that healthy home is a home without conflict. Wala nagatudlo ang Bible sa sina, no? Nga healthy home is a home without conflict. Hindi kundi ang isa ka panimalay nga bisan pa may conflict, no? Nagapadayon. Ginaakayo, no? Kabalo balas ang conflict. So it teaches, no, ang Bible nagatudlo that a godly home is one where forgiveness is practiced because Christ has forgiven us. So ang dapat ng panimalay, no, a godly home is isa ka panimalay nga gina-practice ang forgiveness. Kay nga aman gipatawad kita sang Ginoo. Gipatawad man kita sang Ginoo, and therefore it is our duty, no, nga magpatawad man. Si Paul nagsulat diri sa Colossians, no, sa mga believers sa Colossians, no, sa Colossae, no, who had experienced God's grace in Christ because they had received forgiveness. They were now commanded to extend forgiveness to others. So ginakamad sila nga mag-extend man sa forgiveness sa iban, since we have been forgiven. Nakautang kita sa Ginoo, no, sang forgiveness. Kagang Ginoo nagahambal gid sina nga be tender-hearted, forgiving one another, even as God for Christ's sake hath forgiven you. No? Ephesians chapter 4 verse 31 and 32. So number 1, no, forgiveness is a command, not an option. So ang forgiveness command din siya, no? Imperative, no? Ginambal sa Bible. Kag command din siya sang Ginoo, hindi ni sa choice. Nga mahambal ka nga pilion ko na lang ang mahapos-hapos, hindi lang magpatawad. No, this is not a choice. This is a command. Forgiveness is a command, not an option. Hindi ni siya option nga pwede mo and pwede hindi. Forgiving one another, ginambal din, no? This is an imperative. God does not merely suggest forgiveness. Wala niya lang ginasuggest ang forgiveness. He commands it. Inasugo niya ang pag-forgive. So, God does not merely suggest forgiveness. He commands it. No? Biblical forgiveness is a deliberate decision. The decision ginasang imo nga will, no? Nga mag-forgive kay command din na sang Ginoo. So, biblical forgiveness is a deliberate decision to release the offender from personal vengeance and to entrust justice to God. So, ang pag-forgive, no, gina-release nimo ang offender sa personal nimo nga pagpanimalos. Kag itugyan mo na lang sa Ginoo ang hustisya sa mga butang nga nahimo sa imo. It does not mean, no, pretending the wrong never happened. Hindi ni siya pretension. Hindi ni siya pag-pretend. Nagapakuno-kuno ikaw nga hindi ka affected. Nga hindi nakasakit sa imo ang buta, ang tao nga nakahimo sa imo sang offense. No? And that is not, no? It does not mean pretending the wrong never happened. Or approving sinful behavior. Wala. Hindi ni siya pag-approve sang sinful nga behavior. It means refusing. Ang buot sing niya is pag-refuse, no? To let bitterness control your heart. Ingaman, kung maakig kita, no? Kag pairalo nato ng aton nga pagdumot, no? Then, anong matabo? Ang matabo sina, no? Ang mag-dominate sa aton naton nga kaakig. And it does hurt, no? Sa aton nga Kristohanon nga Christian life naton. So it means kina-refuse nimo nga ang bitterness maga-control sa imong tagipuso. Many people say, I can't forgive. Damo sa mga tao nga maayo ka lang naghambal ikaw pero sa minatuod lang budlay magpatawad. I can't forget. I can't forgive.
Di kuya kabalo magpatawad. Hindi kuya magpatawad. So the Bible says, you must forgive. Ang pulong sa Ginoo naghambal nga dapat nga magpatawad kita. Forgiveness is ultimately an act of obedience before it is a feeling. Ang forgiveness siya is ultimately an act of obedience. Pagtuman na sa Ginoo, kay ginkaman sa Ginoo, ang pagpatawad. So, ayhan, no, sa imo nga panimalay, may mga butang, no, nga natabo, mga grudges, na mga nahambal, ng mga actions, no, mga nahimo, ng mga butang nga naka-offend sa aton. So, the question, sining gabi is there someone in my family I refuse to forgive? Mayara bala sa imo panimalay, nga gin-refuse nimo nga patawaron. Nga naghambal kaya nga hindi kaya magpatawad. San magkanya inano, hindi kaya magpatawad. Mayara bala, no? Mayara bala sa inyo panimalay nga gin-determine mo gid nga hindi patawaron. Or is there anything, no, sa mga conflict wala may ara balay ikaw gina-replay nga old hurts sa imo panghuna-huna, no, instead of releasing them to God gina-replay nimo sa imo mind dahil padayon nagabalik-balik sa imo mind. And you know, Satan will use that. He will capitalize on those things hasta nga mangin isa ka person ka nga nga dagadumot nga mabugat ang tagikusuon. So, by doing so, you are just, you are just letting anger to dominate you. Control you. So, which is maga-create sang troubled mind, saying, ginakulong mo lang ang imo self, actually. You are, ginabutang mo imo self no sa priso. Nga kung sa diin, gina-restrict mo kaugalingon sa isa ka butang. And eventually, ang kuwan ko unforgiveness is just like drinking a poison and expect nga ang ka-offense mo ang matumba. But, of course, ikaw ya ang nagadumot, ikaw ya ang perde, kay nga aman, wala ka sang peace of mind. Hindi ikaw maka-focus sa imo kabuhi. Kaya nga man, ang butang naga-replay sa imo mind. Kaya hindi ka makapahamtang, hindi ka maka-focus sa kabuhi. Kaya nga man, anger, vengeance is the one who dominates your mind. And, kinakulong ikaw sang panghuna-huna, sang kaakig, sang dumot, no? So which is not good for you, no? Sa imong spiritual health. Next, no? Every home requires patience. Sa aton nga panimalay kinahanglanon naton sang pasensya. Sa tagsa-tagsa naton nga mga panimalay, we need it, no? Gakinahanglan kita sina, no? Sang pag-extend sang aton nga forgiveness, no? Kinahanglan naton pahabaon ang aton nga pagpasensya kay nga aman, no? Okay, tungod gani no nga we are created different. May kanya-kanya kitang mga personality, no? Ang bata sa parents, ang parents sa bata, or husband and wives, may aragin na yan dira nga conflict. Kaya may mga different personalities kita, no? And before you came together, you are being raised in a different culture and a different home, no? So, pariyotod kita Pilipino, pero may mga family nga different ang ilang kultura, no? Different ang ilang values. So, pagka of the nine
Dira na dayon nagasugod ang mga conflict kay nga aman. May mga bagay nga ginapalagahan ikaw, ang isa wala. Or amo man sa pihak, no? May mga bagay sa ginapahalagahan sa imo ya wala sang halagan. So kay may kanya-kanya kita nga values kag may mga amo na, no? When you came together, mag-a-arise ang conflict. So may ara balay ikaw nga kaangay sini nga sitwasyon sa imo kabuhi sa imo panimalay nga budlay sa imo ang pagpatawad nga nagatanom ikaw sang dumot kag naga-replay sa imo mind ang mga butang nga nahimo sa imo. Kinahanglan naton sa pasensya, no? So mayong gabi sa aton nga listener, no? Kay nang sali palumata mapisa, no? Mayong gabi sa imo dira nang. So God bless you, no? Salamat sa padayon nimo nga paglantaw, no, sa aton nga program, no, kag sa padayon nimo nga support, no, sa sining program naton through pagpamati. Salamat, no. May ari pa diri ako nga wala na mention, hindi makita, no, sa aton nga live. But anyway, no, sa tanan nga nagalantaw subong, no, mayong gabi. And salamat, no, sa inyong padayon nga pagpamati, no, paglantaw sa aton nga program. Okay, no, na number 2, every home requires patience. Tagsa ka panimalay, no? In order for a home, for a family, nga mangin malipayon, kag mangin, no, healthy ang kabuhi, no, bilang panimalay, kinahanglan naton sang pasensya, no? And dapat, no, nga dira ang pagtudlo sa aton sa pagpalanggaan ay dira ginatudlo na sa panimalay. Di ba? Patience, no, ang isa, no, either ang husband sa wife, ang wife may ginahimo nga, no, hindi nanamian ang husband, or vice versa, no. So kinahanglanon sa patience, or ang isa ka bata, no, naga-disobey sa parents, or gina-disappoint sa parents ang kabataan, may mga amo sina, no, mga cases. So kinahanglanon naton sa pasensya, mahaba nga pasensya. Kaya hambal sa Bible, di ba, bearing with one another. Ang praise dira, it means patiently endure the weaknesses. Tagsa-tagsa sa aton may mga weaknesses kita, eh. Whether you admit it or not, you have a weakness. Nga abi mo, ikaw lang ang nagaugtas, no? Ikaw man gali ginaugtasan ka man sa imo nga partner. Wala ka lang kabalo, no? But may ara gid, no? But dapat, no, nga may ara pasensya, pagpasensyahanay tagsa-tagsa. No husband is perfect. No wife is perfect. No child is perfect. No parent is perfect. So living closely with others means you will see their failures. Kay ara ka mo sa isa ka bubong, sa isa ka panimalay, makita gid ninyo ang weaknesses ang tagsa-tagsa. Makita nyo gid ang kahinaan. Makita nyo gid ang, no, vulnerabilities ang kada isa. No? So, living closely with others means you will see their failures. Makita mo gid ang ilang mga failures. Makita mo gid ang ilang mga shortcomings. But you know, dira na dayon masulod ang love. When you love, no, them, no, you choose to forgive. You choose to extend your patience and kindness. Kaya nga man, because you love them, you bear one another's burden. So love chooses patience rather than constant criticism. Sang sa padayon mo siya nga i-criticize, amo na bala, no? I don't like hearing, no, nga ang isa ka wife naga-reklamo sang weakness sang iyang husband sa iya friends. Or ginahambal bala in public gid ina mga weaknesses nga dapat sila lang tani nagistoryahanay. No, I hope, no, nga husband to wife or wife to husband di din natin himuon. Kaya nga man gina-expose you know, ginambal sa Bible, you become one flesh. So kung one flesh ka mo, whatever hurt
you throw at someone no, sa inyo panimalay, sa imo husband, or ikaw nga husband, you throw something bad nga word sa imo nga wife, you are actually hurting yourself. Because one flesh na gani ka mo no? So whatever you do, daw kaangay na, no, nga ginasakit mo imo self. Tinood lang, no? Ambalon mo ang weakness ng imo nga wife sa imo nga mga friends. No? Ang weakness sa imo husband sa iya nga mga friends. Di magabalik ina sa imo. Magabalik ina kay nga aman. Isa na kamo. You are one flesh. Imagine na bala nga one flesh. Kamo daw kaangay. Kaya diba sang create si Eve, no? Sang Ginoo, ginkuha siya sa gusok sang lalaki. No? Kag subong niya sa pag-asawahay, figuratively or hindi man gid siya literal nga naging one flesh kamo. Spiritually speaking, no? Naging one kamo sa Ginoo, naging isa na kamo sa Ginoo. So once you do something bad sa isa, no? Just like you are inflicting wounds sa imo, no? Magabalik na sa imo kay nga aman. Pamilya ka mo. Isa ka mo kapanimalay, isa na ka mo ka unit sang family. So that is why no nga hindi na dapat nato nimo magpinasensyahanay ang tagsa-tagsa. No, a home filled with unrealistic expectation becomes a home filled with frustration. So kung may ara kita sa panimalay, mga unrealistic na mga expectations, no? Sa pagpakasal ninyo sa inyong mga husband, sa inyong wife, kung ang inyong expectation is perfect siya, no? Hindi gid na matabo. Nga daw ka nami lang, no? Kay sang nagpangaluyagay ka mo, daw ka okay man, no? So, nag-create ka sa expectation nga dapat amo ni siya, no? Then what happens? Sang nag-updanay na, nakita ng mga failures, nakita ang mga weaknesses, nag-updanay na sa kabubong. Nakita mo na ang mga weaknesses, sa mga failures, mga disappointments. So instead of magnifying every fault, instead nga magnify mo na, remember that God is patiently working in every believer. Tandaan natin nga kita man, ginapasensyahan kita sang Ginoo. Okay, so dapat kabalo man kita magpasensya kay nga aman lantawa balay mo self sa Ginoo. Yesterday amon anong nahimo nimo sa atubang sang Ginoo. Diba damo man ikaw nahimo sala. Pero ang ginahimo sang Ginoo, impatawad ikaw. Impatawad niya kita. So in the same manner that nga ang Ginoo mapinasensyahon sa aton, in the same manner nga mangin mapinasensyahon man kita sa aton yung mga partner, sa aton husband, sa aton yung wife, sa aton yung mga kabataan. So instead of magnifying every fault, remember that God is patiently working in every believer's life. So, paminsaro natin nga ang Ginoo is working sa iyang kabuhi, and we are under construction no? Under progress pa kita. Gina-build sang Ginoo ang aton nga character as long as we are here no, sa iyang kalibutan. No? Ang Ginoo may ginatapos pa sa aton. Next, no? Christ is our pattern for forgiveness. Pattern si Jesus Christ ang aton nga pag-forgive. Ang aton nga pagpatawad tungod nga ang Ginoo naton mapinatawaron. Nag-extend sang pasensya sa aton. Christ is our pattern for forgiveness. Even as Christ forgave you, so you also must do. So this is the heart of the passage. Why should we forgive? Nga nga magpatawad kita. Kaya nga man, si Jesus Christ man nagpatawad sa imo sa akon. Because Christ forgave us. Consider what Christ forgave. Ang aton nga rebellion. Di ba? Grabe kita magrebelde sa Ginoo. Grabe kataas ang aton nga mga pride. Ara pa ang aton nga unbelief. Nga wala kita salig kung kisa sa Ginoo sa mga problema nga nagabot sa aton nga kabuhi. Pero ginapasensyahan gyapon kita sa Ginoo, di ba? In the same manner nga mapinasensyahon ng Ginoo sa aton, dapat mi-extend man naton kaangay nga pagpasensya
sa aton husband or sa aton nga wife. So our countless sins against Him, damo kita nga nahimo nga sala sa Ginoo kung nato ni count. Try nato ni isipon ng mga sala nga nahimo naton sa Ginoo. Thousands of times na, no? Pero ang ginahimo sa Ginoo, ginapatawad niya kita. So, when we realize how much we have been forgiven, it becomes difficult to justify an unforgiving spirit toward others. Kung kabalo kita, kung paano kita ginpatawad sa Ginoo, daw kabudlay man na sinano nga i-justify or budlay justify no ang pagiging unforgiving naton. Paano mo justify sa Ginoo? Nga Lord, kay ti amo ni. Kay ti siyabi, may ginimo siya sa akon nga amo ni. Kag daw ka below the belt gid. Kag daw hindi ko gid mapatawad. Sige bi testing nga bi reason out sa Ginoo ang justification nga na. Kung maging honest ikaw sa imong self, no? Look at yourself sa atubang sang Ginoo. How many times He has forgiven you? Diba? Many times. Anong hambal sa Bible? 1 John 1:9. If we confess our sin, He is what? He is faithful and just to forgive us. So, when we realize how much we have been forgiven, it becomes difficult to justify an unforgiving spirit towards others. Jesus taught no, sa Matthew chapter 18 that those who have received great mercy should show mercy. Kaya kung sino man ang nakabaton sa kaluoy sang Ginoo, dapat magpakita man sang kaluoy sa tao. So before focusing on how deeply someone have hurt you, remember how completely Christ forgive you. Bago mo paminsaron mo kadalom isang pag ginhimo niya nga sakit sa akong tagipusoon. Paminsaron naton no, kung paano man kita nakasala sa Ginoo. Kag kung paano kita ginpatawad. So paano kita ginpatawad sa Ginoo, di ba? He is faithful. Amo na pag-describe sa Ginoo naton when it comes to forgiveness. He is faithful. Ano pa gani ang hambal sang Lamentations? His mercy is new every morning. Great is thy faithfulness. Yeah. Ang mercy sang Ginoo gyapon nagapadayon. Anong hambal pagid sang Psalm? Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Goodness, mercy every single day. He is pursuing us with His goodness and with His mercy even though makasasala kita sa atubang sang Ginoo. That's how faithful He is. So, paano mo i-justify abi mo self sa atubang sa Ginoo with that? Paano na natin reason out sa Ginoo nga, Lord, hindi ko makapatawad kay nga man, blah, blah, blah. So, how can we reason out sa Ginoo with that? Kung maging honest lang ito, kita, then, makita natin self kung sino kita. Kag dapat lang gid nga magpatawad man kita. Okay? So, next is unforgiveness produces, nag-produce ini siya sang unforgiveness damages the home. Amo na nga atong tandaan. Once gani nga kita hindi kita magpatawad, no? Amo man ang aton nga mga kabataan later on. Damage ginan. Kung amo ka na subong, hindi ka kabalo mag-sorry, hindi ka kabalo maghambal sang forgiveness, ang ma-develop mo, ma-create mo, mo kabataan. No? Ang ma-build mo sa tagipusoon man sa kabataan ni mo, tagipusoon man nga pareha sa imo, hindi ka balo magpatawad. Do you want that? So, dapat kabalo kita, no? Unforgiveness damages the home. Once kaning hindi kita kabalo magpatawad, ma-damage gid ang panimalay. Gusto bala nimo nga mag-create ikaw sa panimalay nga damage sa tubang sa Ginoo, damage kay nga man wala. Hindi ka balo mag-forgive ang nanay, hindi ka balo mag-forgive ang tatay. Ang sorry is daw kabudlay gid.
So unforgiveness damages the home. The Bible repeatedly warns against bitterness. Because ang unforgiveness magaproduce ang anger. Madulot lang gid ni sa sang kaakig sa tagipusoon. Kaya nga man, ang offense, i-rehearse man na ni Satan sa aton mind. Nga ang naga-replay na padayon, kaya nga man, Satan will capitalize on that area sa imo nga kabuhi. Kung hindi ikaw kabalo magpatawad, magiging foothold niya na sa imo. Amo nang iya kapital, mga dira siya masulod, kag para ibumbahon niya imo mind sang paliwat-liwat nga offense na nahimo sa imo sang tao. Until such time nga mapunan ikaw sang anger ang nagadominate sa imo kaakig. Resentment. Ano pagid? Tungod nga sa resentment, tungod may anger, so ma-break ang communication. Di ka na makipag-communicate, di ka na mag-istorya. So ano matabo, no? Later on, magubagid ang panimalay. Magamusin na. Kay madula na dayon ang communication. Pagkadula sang communication, anong matabo? Magabugnaw ang relasyon sa isa kag isa. Pag nagbugnaw ng relasyon, no? Mangita man siya sa iya, ma-recruit man siya sa mga mapati sa iya ginahambal. Kaman mangita ka man sang kaapin. Damage na dayon ng panimalay. Kay broken ang communication. Once ang communication ma-break na gani, matamat na magalasay sa kada isa. So that is why, no, diri dayon masulod ang forgiveness. Kay kung kabalo lang gid kita mag-sorry, kabalo lang gid kita mag-repair sang damage nga mga relationship. Kabalo kita troubleshoot sang conflict. Hindi magapadayon ang broken nga communication. So what comes next? Some broken communication, emotional distance. Madistansya ka na dayon sa imong partner, sa imong wife, sa imong husband because of broken communication. What else, no? Magaresulta naman dayon nina sa spiritual dryness. Nga daw ka empty sa imong heart. Nga daw ka dry sa imong kabuhi, nga man. Wala mo, hindi ka na makalapalapit sa Ginoo. Sige be, no? Di ba? Sino diri sa aton nga may ginakomkom nga kaakig. Pero makahambal ikaw gyapon nga close ako sa Ginoo. You cannot do that at the same time. You cannot maintain that close relationship with God while harboring hatred in your heart against your spouse. So that is why, no? And this manner, no, in this situation comes into play, no, ang ginatawag na forgiveness. Hindi rin na masulod ang forgiveness kung kabalo kita magpatawad, ma-mend, ma-repair ang mga broken relationships. So an unforgiving home often becomes a tense and unhappy place. So dira na masulod na dayon ang unhappy nga panimalay. Pag-abot sang mother sa balay, instead mag-istoryahan ay hipos lang. Sigsulod sa kwarto, ang isa ara sa sala. Wala istoryahan ay may ginahimo siya to, may ginahimo ng isa. Basta matulog na lang. Pagkabuas, repeat naman ang process kadto sa mga work o wala sang bugnuhanay. Broken ang communication and ma-start tayo ng spiritual dryness, emotional distance, and spiritual dryness. Children quickly notice when parents refuse to reconcile. Ang mga kabataan, kabalo na sila. Gamay pa lang na gani, kabalo na sila na something wrong. Diba? So kung manotice na nila nga ang tatay o ang nanay wala sang bugnuhanay, kabalo mga kabataan nga there's something wrong with their parents. Andira na masulod dayo ng ang instability sang ilang emotion. Akabatsyag sila nga unstable ang ilang panimalay. Insecure na dayon sila. Insecure sila, no? Then makita sila sang solusyon. Anong ginahimo? Makadto sa barkada. No? Dito sila dayon ma-rebelde.
bisyo nga ang may rebuilding ng mga kabataan, dira na din ma-start, no? Hindi mangin maayo la performance sa school, karon sila sa problema, no? Sa ilang mga pag-eskwela. Kaya nga man, hindi na stable ang ila panimalay. So I hope, no, nga kabalo kita magpatawad, kabalo kita mag-sorry. No, hindi na sa sign ng weakness, actually it's a sign of strength. Kaya nga man, hindi hapos maghambal sang sorry, but if you can do that, no, you can mend the broken relationship. Gusto mo magpadayon nga guba, no? Kag wala sang peace, wala sang kalinong sa panimalay din. I-harbor ka sang unforgiveness. Pero kung gusto nimo ma-mend, kag gusto nimo mangin maayo ang panimalay, dapat kabalo ka mag-sorry. Diba? Sang nagpakasal gani arananda in sickness, in poorer, no? Kag sa kabudlayan, di ba? For better or for worse, till death do us part. Amo nang sumpaanay sa altar, di ba? Pero nga ano inang mga ginsumpaanay sa altar do kad tapos na lang dayon ma-neglect kung ara na sa budlay ng sitwasyon ng panimalay. Kaya kung tani gin na treasure nato ni ng sumpaanay sa altar, tani magabot ang conflict dumdumontay na nga nagpromesa kamo sa isa kag isa na for better or for worse till death do us part, magano kamo, mag-reconcile kamo, mag-reconnect kamo, no? Kagang inyong perdihon niya, no? Ang inyong nga conflict, hindi ang kadaisan. You are not in competition with your husband, with your wife. Pataas-taas ka mo sa inyong pride. So, hindi amo sila. A healthy home is one nga isa ka panimalay nga, hindi ang isa ka panimalay nga wala sang conflict. Ang healthy nga home is kung may ara conflict, kabalo mag-reconcile, kabalo mag-sorry, kabalo mag-mend. So, next, no? Kay hambal diri sa Ephesians chapter 4 verse 31 to 32, ginakaman diri no believers, no, to put away bitterness and instead be kind, tender-hearted, and forgiving one another. Forgiveness, no, next, no, and last point, forgiveness brings healing. Ang pagpatawad magadulot sang pag-ayo. Healing. Forgiveness does not erase every consequence of sin. Ang pagpatawad, hindi man ni maka-erase, makapadula sang konsekwensya sang sala. Nor does it always restore trust immediately. Hindi man ni maka-restore dayon sang trust immediately. Trust often takes time to rebuild. Ang pagsalig ya ma-rebuild ina through genuine repentance and faithful conduct. Paagi sa sa matuod-tuod nga pagpangayo sang sorry, kag paginulsol sang ginimo nga sala, kag faithful nga conduct, magaris mabalik ina. So however, no, forgiveness removes the barrier of bitterness. Ang forgiveness maga-remove, magakuha sang harang sa bitterness, harang nga bitterness no, sa aton tagipusoon, no, kag maga-reconcile kita. So amo na mahimo sang forgiveness, it is healing, it brings healing. Makaayo siya sa balatian nga ginabatsyag sa panimalay. Kay kung wala sang forgiveness, mayara gid ginabatsyag ang panimalay. Pero kung kabalugan ni magpatawad, then there is healing. Healing comes kung mayara forgiveness. Home becomes stronger when family members are quick to confess and quick to forgive. So, kumusta man ang aton nga relationship sa aton panimalay? Lasid bala kita mag-confess kag mag-forgive, o kung ginapadugay pa naton, ginadelay naton? Or base subong as I speak, mayara kamo
no, may ara ka mo cold war sa imong husband, sa imong wife. So I hope, no, nga ang tagsa-tagsa pa ni Malay sa inyong pagpamati subong sini nga gabi. May ara ka mo nga healthy nga relationship sa inyo sulod sa panimalay. Forgiveness reflects the gospel in everyday life. Ang pagpatawad, gina-reflect niya ang gospel. Ano ba lang gospel? Diba si Jesus Christ na gano'n? He came to this world. Tapos ginpatawad niya kita. Ginpatawad kita sang Ginoo, gin-extend niya yung forgiveness. Paagi sa kay Jesus Christ, nagpalansang sa krus. Kag paagi sa kamatayon ni Jesus Christ, nagpatawad kita sa atong sala. Forgiveness reflects the gospel in everyday life. Kung kabalo lang kita magnayo ng sang patawad. So, if you are struggling to forgive someone sa imo panimalay, number 1, admit the hurt honestly before God. Kung sa sininga gabi, may ara ikaw struggle to forgive someone sa imo panimalay, number 1 nimo ngayon dapat i-admit naton ang hurt, ang sakit, nasakitan kita, no? Ay admit nimo na ako nimo sa Ginoo, and then remember, no, dumdumon naton kung paano kita ginpatawad ni Jesus Christ. Liwat-liwata bala sa imo mind, no? Ang I know siguro I think natlantaw naton ang inang passion of the Christ, no? Kung paano si Jesus Christ na gano'n, naghatag siya kagalingon para sa aton, mapagpatawan lang sa aton sala. So if you are struggling to forgive someone in your family, first ngayon muna natin i-admit natin ang hurt. Nga we have been hurt, we have been offended. I-admit natin sa Ginoo, kag i-remember natin, dumdumon natin kung paano si Jesus Christ nagpatawad sa aton. Next, no? Choose obedience over feelings. Pilion naton nga magsunod sa ginakaman sang Ginoo kaysa sa feelings naton nga grabe gid ang imo kaugot. Nga akon kaugot ni hindi gini madula unless makabalos ako. Hindi na maayo sa isa ka panimalay, no? If you are either nanay or tatay, dapat mangin modelo ikaw sa imo mga kabataan sang forgiveness. So choose obedience over feelings. Pilion naton ang pag-obey sa Ginoo kaysa sa aton nga ginabatsyag. What else? Pray for the person who hurt you. Pamuyuan nato ng person na naka-hurt, nakasakit sa imong balatyagon. Pamuyuan mo. Duha lang nakabutang matabo. Kung magpangamuyo kita sa tawo nga naka-hurt sa aton. Una, baguhon sa Ginoo ang tawo ang ginapamuyuan naton. Kung hindi man magbago ang tawo ginapamuyuan naton, ikaw ang baguhon sa Ginoo. In either of the two, daog yapon nung nagapangamuyo. Kaya nga aman, kung i-change ang Ginoo ang tao ginapangamuyuan mo, di okay na, na-reconcile na kamo. Kung wala man sang gin-change ang Ginoo, kag ikaw ang gin-change ang Ginoo, nag-adjust ikaw, na-reconcile yapon kamo. Di ba? Amo na ka powerful ang prayer. So pray for the person who hurt you. And then what else? Refuse to keep bringing up past offenses as weapons. Hindi na pagbalik-balik ka sa imo wife, sa imo husband, ang mga nahimo nga sala in the past. Yung pangayuan niya na patawad, nangayo na sa sorry, sa sina nga butang, nga ang nagiging historical gyapon kita, no? Nga sang last year to, alas 7 sang gabi, no? Huwebes to nga adlaw, no? Dumduman tanan, no? Naka-record balaw. So, hindi na dapat amo sina. Kay ano amo na, no? Di ba ano amo nang hambal sa 1 Corinthians chapter 13? Do not keep the record of wrong. Love does not keep the record of wrong. Wala na sa nagano, wala na sa sang inventory sang wrong na nahimo sa imo husband, sa imo wife, o sa imo spouse. Ang pagpalangga, wala na naga-record sang wrong. Pray for the person who hurt you and refuse to keep bringing up past offenses as weapons. Kaya kung gamito na naton liwat-liwat, inang past nga offenses, then nagka-create na sang another conflict. And then what else? Seek reconciliation whenever it is biblically possible. So let us seek
sang reconciliation. Kabay pa madasig kita mag-reconcile whenever it is possible. So, perhaps, no, the reason you struggle to forgive it is because you have never experienced God's forgiveness. Maybe, nga ang nag-struggle gid ka sa forgiveness kay gaman. Baka basi, wala pa ikaw mapatawad sang Ginoo. Basi wala ka pa sang relasyon sa Ginoo. Kay kung tutuod ka nga napatawad na sang Ginoo, it is difficult for you, to think of Christ's love and then hindi ka maka-forgive. How can that be? Nga ikaw ginpatawad sa Ginoo tapos ang Ginoo nagahinyo sa imo magpatawad, hindi mo mahimo. Daw ka sobra man nina ka-unfair. God has been gracious sa imo tapos ikaw sa tao sa imo ka isig ka pariyo, hindi ka maging gracious. So perhaps the reason you struggle to forgive others is because you have never experienced God's forgiveness. Because when you experience forgiveness, God's forgiveness, then there's no reason for you to be what? To be bitter or to take vengeance or to have that kind of spirit ng unforgiving. The greatest forgiveness is found in Jesus Christ. Ang greatest nga forgiveness ginimo ni Jesus Christ, in-extend niya sa atin. He died for our sins and rose again so that everyone who repents and trusts in Him may have received complete forgiveness and eternal life. Kung ari ikaw diri subong, nagapamati ikaw, kag nag-struggle ikaw sa imo panimalay, babasi wala ka pa sang wala ka pa sang forgiveness sang Ginoo. Kay kung experiensyahan mo ang forgiveness sang Ginoo, ang kita nakasala kita sa atubang sang Ginoo. Kung ari ikaw diri subong sining gabi, kag wala ka pa nakakilala kay Jesus Christ nga imong Savior, kag wala mo pa nabato ng forgiveness ni Jesus Christ, then this is now the time. Ikaw nakasala sa atubang Ginoo. Kaya ambal sa Bible, all have sinned and fall short of the glory of God. Ang bayad sang imo nga sala, sang akon nga sala is kamatayon dito sa linaw sang kalayo. Kaya mo nang ambal sa Romans chapter 6 verse 23, the wages of sin is death. Ang kabayaran sang sala is kamatayon. Siya lang ginimo ni sang God the Father. Ginsend niya si Jesus Christ, nangintawo siya, kaya sa pagiging tawo ni Jesus Christ, magkaroon siya sang dugo. Kaya ang dugo, amo nang represent sang life. Kuhaan mo sang dugo ang isa kakabuhi, mapatay siya. So si Jesus Christ napatay, ginhatag niya yung dugo. Nag-agay ang dugo sa iya, sang silutan siya, amo itong ginbayad niya sa aton sala. Kaya ginpatawad niya kita. Kung sino man na magpalapit sa iya, magkilala sa iya, magbaton niya siya makasasala, kag kilalahon ng Ginoo nga siya Savior, mag-repent sa iya nga sala. Yan ang Ginoo mag-change sa iya nga kabuhi. Kamangin na siya, may isa ka person na makabalo magpatawad, kaya nga magpatawad sa Ginoo. You have been forgiven. So ma-release ikaw sang band-aid sang sin, and you will be free sa Ginoo. So I hope nga ang tanan niya nagapamati diri subong sa 106.1, mayara ikaw ka ang tanan sa Ginoo, napatawad ikaw ni Kristo. Nangayo ikaw hinulsol sa imo sala, kag kilala mo siya nga imo Savior. Kaya mula ng pamaagi nga mapatawad ikaw, makaangkon ikaw sa kabuhi nga wala sing katapusan kag mangin anak sa Ginoo. Ayhan nagapanawag ikaw sa Ginoo, permino Ginoo. Pero kung wala ka sang relasyon sa iyan, we will never hear your prayers. At kung sini nga gabi, kilala mo siya nga imo Savior, tagaan ka niya sing gahom nga mangin anak sa Ginoo. John chapter 1 verse 12, but as many as receive Him, sa mga nagtuo siya, nagbaton siya, tagaan niya sang gahom nga mangin anak sa Ginoo. Kag kung anak ka sang Ginoo, then makapanawag ka na sa iyan, Father, makapray ka na, nga man may relasyon ka na sa iyo. So I hope we will be, we are building a happy home. A happy home is not one where people never fail, but it is one where the grace of Christ is lived out through repentance, patience, and forgiveness. Remember,
Si Paul nagkaman siya, even as Christ forgave you, so you also must do. Siling sa Ephesians chapter 4 verse 31 to 32. When forgiveness fills the home, peace replaces bitterness. Kung ang forgiveness, ginapuno niyang panimalay, ang kalinong mag-replace sa bitterness. Instead, bitterness ang mabatyagan, di ba? May forgiveness, may kalinong. May reconciliation. Madula dahil ng bitterness. Masulod ang love. And love will overcome resentment. And Christ is honored in the family. Gusto mo bala ina? Panimalay nga maka-honor sa Ginoo. Then, choose forgiveness rather than hatred, vengeance, or anger, bitterness. Choose forgiveness. Kaya ang Ginoo mag-heal sa mga broken relationship when we know how to forgive. So, wala na kita sang time. Thank you so much for listening. Salamat sa aton nga mga viewers, wag sa aton nga mga listeners sa sining gabi. Thank you so much for having us sa inyong mga panimalay. Salamat sa padayon ninyong pagpamati. And I hope nga ini nga programa aton nga segment sining gabi nakabulig sa inyo kag nangin pagpakamayo inyo sa inyo. So thank you so much. God bless everyone. See you sa sunod nga Domingo sa siniman gyapon nga program. Wala si Pastor Alfie Subong itong gani may mga circumstansya sa kabuhi nga kinahanglanon siya dito. So maybe next week makaupod na kun siya kag makahinunanon kita diri sa aton program. So God bless everyone. Thank you so much sa among mga listeners sa 106.1 kag sa aton mga viewers sa aton nga Facebook Live. Mayong gabi sa inyo or kung ano man dira iyon mayong hapon sa inyo kag salamat gid sa inyo nga padayon nga paglantaw sa aton nga program. God bless. Bye-bye.